Okay? Ngayon po ang ating pag-aralan po ngayon ay may kinalaman po sa salita po ng Diyos. May kinalaman po sa ating Panginoon. Of course, no? Hindi po pwede na ipangaral po dito yung buhay po ng tao. Tama? Kailangan na ibahagi ho natin, ipangaral po natin yung kung ano po ang mga sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan po, of course, ng kanya po mga salita. Kaya po, ang ating paksa ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na guidance for our lives is the Word of God. No? Ang gabay ng ating mga buhay ay salita ng Diyos. Okay? Salita ng Diyos, mahalaga po mga kapatid. Bagamat po meron tinatawag na parental guidance. Di ba ba? May nabasa ba tayo? Parental guidance? Ano po ibig sabihin ng parental guidance? Gabay, patnubay ng magulang. Di ba ba? Ngayon po, pag-aralan natin yung tinatawag po na spiritual o scriptural guidance. No? Kasi po, tandaan po natin, bagamat po na tama, totoo, ang patnubay ng magulang, mas higit at tama at totoo ang patnubay po ng salita ng Diyos. Amen po? Bakit? Kasi ang salita po ng Diyos ay pure po siya, no, na salita. Basahin po natin sa aklat po ng Psalms chapter 12, verse 6. No? Purong-puro po siya. Walang halo. No? Nasalita po ito ng tao sinuman. Okay? Psalm chapter 12, verse 6. Sabi po dito, the words of the Lord are pure words. Tunay ba salita ng Diyos? Pag sabing pure, wala po yan halo. Walang chemical, lahat po yan natural. No? Ano pa kung sabi dito? A silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ilang beses po daw dinalisay ang salita ng Diyos? 7 beses, mga kapatid. So, ibig sabihin, dahil 7 beses dinalisay ang salita ng Diyos, ibig sabihin po, walang duda. Amen? Tunay, pure, totoo ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya po alamin natin ngayon, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, dito po sa binasa po natin kanina, sa Psalms chapter 119, verse 105. No? Kaya yun po ang ating scripture reading, sapagkat dito po tayo mag-aralan po ngayon, mga minamahal. Sabi po dito sa Psalms chapter 119, verse 105. Sabi dito, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, klaro po mga kapatid na sabi po ng banal na kasulatan, showing us where we stand and light a light unto our path. So malinaw po no, na pinapakita po sa atin na tayo ay tumayo. No? Sa ating pagtayo, nandun po yung tinatawag na liwanag, no? Sa ating dinaraanan o dinadaanan, mga kapatid. So, ang ating palang pamumuhay dito sa mundo, mahalaga po pala ito ang salita po ng Diyos. Na siyang silbing gabay, siyang silbing patnubay sa buhay po natin.
Sapagkat malinaw po, nang sabi po ni David, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. No? Subukan niyo po lumakad nang walang ilaw. Ano ho mangyayari mga kapatid? Pag walang ilaw, madadapa, matatalisod, kasi po walang ilaw, hindi maliwanag. Di ba ba? Ganon din po sa paglilingkod natin sa Lord. Pag walang salita ang Diyos sa buhay po natin, may tendency na tayo po ay matalisod. Tama? May tendency po na tayo po ay madapa. Pag sabi po matalisod, madapa, ibig sabihin may tendency po na darating sa buhay mo na hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Tama ba? Bakit? Kasi wala ka ng salita ng Diyos sa buhay mo. Okay? Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos, mahalaga na makargahan natin ang isip natin, ang puso natin, ang kaluluwa natin, upang tayo po ay makalakad ng maayos at maging matagumpay ang buhay po natin sa mundo po ito, showing us the way to go in our lives. No? Mahalaga ito na dapat sa ating mga buhay nito ay ang ating paglalakbay sa mundo ito dapat kasama po yung mga salita po ng Diyos. Ito po yung tinatawag na written word. Tandaan po natin sa banal na kasulatan, there are two kinds of word. Dalawang klase po yung salita na binabanggit po dito. Ano po yun? Na number one, yung tinatawag po na sa Greek word ay tinatawag po siya na rema. Pag sabing rema, ibig sabihin written word. Pag sabing written word, ito po yan nakasulat sa Biblia. Ito po. Written word po ito. Di ba sinulat ito? Tama ba? So sa Greek word is rema, ibig sabihin written word. Pangalawang word na dapat po nating malaman, makita, ito po yung tinatawag na sa Greek word na logos. Pag sabing logos, ibig sabihin living word. Sino ho ang living word sa buhay mo natin? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po ang prueba? Ano po ang ebidensya? Basahin po natin ang John chapter 1 verse 1, mga kapatid. No? John chapter 1 verse 1. Sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula daw ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. So yun po ang living word. Ano pang katibayan? Verse 14. Sabi dito, and the Word was made flesh. Ang salita ay naging laman. Sino ang nagkatawang tao? Sino ang naging laman? Di po ba ang ating Panginoon Kristo? Tama po? Ano bang sabi dito? And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang ating Panginoon Kristo po ang tinutukoy po dito, mga kapatid. Wala naman ibang bigatin eh. Bigatin sa lugar, wala nang iba. Wala akong founder ng reliyon na bigatin sa lugar ng Panginoon. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Only one, our Lord, Jesus Christ. He is the only begotten Son of God. Siya lamang po yun, mga kapatid. Huwag po tayo magpadaya sa mga reliyon ngayon na maraming nagsasabi
Ako ang anointed Son of God. Hindi po. Ang ating Panginoon Jesucristo ang totoong bigating Son of God, anointed Son of God, mga kapatid. Okay? Ano pa po ang ebidensya? Revelation chapter 19, verse 13. No? Kaya po may mga talata tayo kasi ito po ebidensya. Yung ebidensya ng pure words, ng totoong salita ng ating Panginoon. Revelation chapter 19, verse 13. And he was clothed with a vesture. Sinong he? Ating Pastor Kristo. Dipped in blood. And his name is called the Word of God. So malinaw. Ito pong tinutukoy na Word of God. Ito po yung living Word, which is our Lord Jesus Christ. So, magkaiba ang written Word at saka yung living Word. Pero ang written Word, galing din po ito sa living Word. Siya din po yan ang nagpasulat niyan. Tama? Siya din po yan ang may-ari. Okay? Para bagang ganito yan, mga kapatid. Halimbawa, meron akong negosyong kilalang bakery. No? Ako ang may-ari. Ako at saka yung negosyo, hindi iisa. Tama? Pero akin yun. Tama po? Parang ganun yun para madali nating maintindihan. Yung Panginoon Jesucristo, iba, sapagkat siya po ay living word, iba doon sa written word. Pero ang written word, kanya pa rin yun. Tama? Nakuha niyo po ba ibig sabihin? So malinaw na ang word na binabanggit sa Biblia, dalawa, written word at saka living word. Okay? So, ito po yung ngayon ang ating pinag-aralan. Yung written word. Nakita natin na napakahalaga pala yung salita ng Diyos sapagkat ito po pala ay nagbibigay po sa atin ng liwanag, ng ilaw, liwanag sa atin pong paglalakbay sa mundo ito. Kaya sabi po, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sino ang nagsasalita dito? Si Haring David. Bakit sinabi ni Haring David? Kasi naranasan po ni Haring David. Na-experience po niya na ang salita ng Diyos, na ang gabay niya ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. As children of God, we need to direction in our lives. Kailangan natin ng direction sa buhay po natin. Para magkaroon ng direction ang buhay po natin, anong kailangan natin? Word of God. Amen? Salita ng Diyos. Okay? Sa sasakyan po ba, ano po ang mahalaga para hindi ka mabangga? Diba, manobela? Tama ba? Kasi doon ka i-guide kung siya ka pupunta. O, kahit man ang makina niya, lahat maganda yan. Kung walang manobela, hindi mo may drive na maayos. Tama? Ganon din sa barko. Ang barko, pag walang timon, hindi ka rin makakarating sa iyong roonan. Tama po? Okay? Kaya di ba may mga timon yan, may mga manobela yan, para ang takbo mo may direksyon. Tama po? Kasi kung wala yon, walang direksyon takbo mo.
Maaring palihis-lihis ka kung saan ka pupunta, hindi diretso yung takbo mo. Ganon din sa ating buhay spiritual. Pag walang salita ng Diyos, hindi mo alam kung ano ang iyong direksyon. Tama? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, na ini-ignore nila ang salita po ng Diyos, na hindi nila alam na ito po ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat Kristiyano upang ang kanilang paglalakbay ay mayroong direksyon patungo sa katagumpayan sa buhay. Amen po? Mahalaga ang direksyon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maging po, mga kapatid, sa aklat po ng Samuel, basahin po natin. Okay? Samuel, 2 Samuel, okay? Lumang tipan pa rin po yun. 2 Samuel chapter 22, verse 29. Ito din po yung kanyang sinabi. Kasi naranasan din po ito. Okay? Ni Samuel, mga kapatid. Samuel, o 2 Samuel chapter 22, verse 29. No? Ito pong sabi, For thou art my lamp, O Lord, and the Lord will lighten my darkness. Tingnan niyo po, sapagkat ikaw ang aking ilawan, O Panginoon, at liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. So tingnan niyo po, konektado po kasi yung Word of God at saka yung living Word. Okay? Konektado yan eh. Hindi po pwedeng mawala yung written Word doon po sa nakakonekta sa living Word. Kasama po lagi po yan, mga kapatid. Hindi din naman pwedeng ihiwalay mo yung written word doon sa living word. Tama? Kailangan magkakabit sila. Kailangan magkasama po sila, mga kapatid. Okay? Kaya po, napakahalaga na ang ating pamumuhay na ito ay kailangan po natin ng liwanag. Na walang iba ang magbigay ng liwanag, ang ating Panginoon at saka yung kanyang mga salita, mga kapatid. Okay? Ano pa po? Sabi po dito sa aklat po ng Proverbs, okay? Proverbs o Kawikaan sa Tagalog, chapter 6, verse 23. Sabi po dito, For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Tingnan nyo, napakaganda. Sapagkat ang utos ay tanglaw. Kaninong utos? Utos ng ating Panginoon. At ang kautosan ay liwanag. Tingnan nyo po. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. So ito talaga ang mahalaga, salita po ng Diyos, kasi ito po ang daan ng buhay po natin. Amen po? Ang salita po ng Diyos. Kaya ho, napaka-importante po na hindi lamang po natin mapakinggan ang salita ng Diyos, kundi atin din po dapat itong pag-aralan, pagninilay-nilayan, at higit sa lahat, atin pong itong isakatuparan, no? Sa atin pong paglilingkod na ito, mga kapatid. Katulad po ng mga nauna po sa atin, na mga mananampalataya, during the time, mga kapatid, sa aklat po ng Acts, chapter 17. Ano po ba ang sabi po ni Pablo dito sa Acts chapter 17, verse 11, sabi po dito, basahin po natin, These were more noble than those in
Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. So, ang tinutukoy dito na, sabi po ni Pablo, na mas higit pa daw na mararangal, ito po yung taga-Berea kaysa Thessalonica. Bakit? Ano ang ginagawa nila, mga kapatid? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng Diyos ng buong pagkahanda ng kaisipan. Kaya ang salita ng Diyos, pagkapakinggan natin, dapat handa po yung ating kaisipan. Amen po? Kaya nga po yung ating pagsama sa Lord, kailangan meron po siyang paghahanda. No? Ano pa po sabi dito, mga kapatid? At sinasaliksik ang mga kasulatan araw-araw. Kailan nila sinasaliksik mga kasulatan? Araw-araw. Tingnan niyo po, hindi sila napapagod. Hindi sila nangihina. Kasi araw-araw nila sinasaliksik ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po? Kung ang mga bagay na yon ay gayon nga. No? Kaya sa atin dito, pinasasaliksik natin yung mga aral ng Panginoon kasi ayaw po natin na tayo po ay madaya ng mga maling aral. Amen po? Okay? Kaya hindi sa atin, hindi bawal ang Biblia na magsaliksik. Dapat saliksikin ang mga kasulatan. Amen po? Okay? Hindi natin binabawal ang banal na kasulatan na basahin, saliksikin, sapagkat ito po ay libre na binigay ng Diyos sa atin. Amen po? At hindi po yan totoo na ang pastor lang o ministro ang siyang pwedeng humawak ng Biblia at magbasa at mangaral. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Ang totoo niyan, kaya nila pinagbabawalan ng mga miyembro kasi ayaw nilang mabisto sila. Ayaw nilang malaman ang kanilang mga maling aral sa banal na kasulatan, mga kapatid.